Darating ang araw na luluhod si Adrian sa harapan ko. Nagmamakaawa habang pinapanood niyang gumuho ang lahat ng kumpanyang ninakaw niya mula sa akin. Ang magaling kong biyana na si Doña Celia ay mauubos ang laway kakadasal sa rosaryo niya sa loob ng maliit at madiling na selda. At ang babaeng tinuring kong nakababatang kapatid na umagaw sa asawa ko, siya mismo ang mantuturo sa kanila pabagsak. Pero bago ko sila tuluyang durugin, kailangan ko munang dumaan sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Mara, tapos na tayo. Hindi ko na kayang magpanggap na mahal kita, lalo na ngayong nandito na ang babaeng tunay na nagpapaligaya sa akin. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Kanina lang, nakangiti pa ako habang isinusuot ang pulang dress na niregalo niya para sa aming 10th wedding anniversary. Kanina lang, ako pa mismo ang nagluto ng paboritong sabaw ng biyenan ko para iserve sa mismong hapag na ito. Ako ang nagbayad ng buong banquet na ito gamit ang sarili kong ipon, para lang ipagdiwang ang pagmamahalan namin sa harap ng daan-daang bisita. Tapos na yon sa iisang iglap, naging estrangyo ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Namatid ang mga ugat ko sa lamig. Ang baso ng wine na hawak ko ay tila naging yelo na bumabalot sa aking mga daliri. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay may nakabara sa lalamunan ko na pumipigil sa kahit anong salitang gusto kong isigaw. Tanging ang pagbilis ng tibok ng puso ko ang nararamdaman ko, na halos bumiyak sa aking dibdib. Nakita ko si Adrian na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Nicole. Si Nicole, ang babaeng pinag-aral ko, binihisan at kinupkop sa loob ng 12 taon. Nakayuko siya, suot ang isang puting dress, nagkukunwaring inosente habang nakakapit sa asawa ko. Bago pa ako makabawi sa pagkabigla, umalingaw-ngawang malamig at may autoridad na boses ni Doña Celia mula sa kabisera ng mesa. Mga gwardiya, ilabas niyo ang babaeng yan. Wala siyang karapatang magdala ng kahit isang kusing o gamit palabas ng pamamahay na ito. Hawak niya ang kanyang paboritong rosaryo, kalmadong nag-uutos na parang nagtatapon lang ng sirang gamit. Gusto kong tumakbo, gusto kong bawiin ang danggal ko sa pamamagitan ng pag-alis. Pero biglang may humablot sa braso ko. Si Liza, ang matagal ko ng best friend. Mahigpit niya akong niyakap mula sa likod. Mara, oh my God, I'm so sorry, mapakatatag ka. Umiiyak niyang sabi. Pero taliwas sa kanyang mga salita, ramdam ko ang matalim na pagkakabaon ng mga kuko niya sa braso ko. Pinipigilan niya akong makagalaw. Sa paglingon ko, nakita ko kung bakit. Nakatutok sa mukha ko ang mga kamera ng mga bisita. Sinadya ni Liza na itrap ako sa pwestong yon para makita ng buong mundo ang mukha ng isang talunan, ang mukha ng isang asawang pinagtaksilan at itinapon sa mismong anibersaryo niya. Sa halip na magmakaawa, sa halip na umiyak at magmakaawa sa harap nila, ginamit ko ang buong lakas ko. Marahas kong winakli ang mga braso ni Liza hanggang sa muntik na siyang matumba. Wala akong binitawang salita. Hindi ko na tiningnan si Adrian o ang ahas niyang hawak. Naglakad ako ng diretsyo, taas no patungo sa kwarto ng anak ko. Kinuha ko si Miguel na naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi ko na inisip ang mga naiwan kong gamit, ang mga alahas o mga papeles. Ang mahalaga lang ay ang anak ko. Lumabas kami ng mansion habang unti-unting bumubuhos ang malamig na ulan. Basang-basa ang pulang dress na suot ko nang makasakay kami sa isang lumang taxi. Nanginginig ang mga balikat ko, pilit itinatago kay Miguel ang pagguho ng mundo ko habang nakayakap siya sa akin. Nang paandarin ng driver ang sasakyan, biglang umilaw ang screen ng cellphone ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang bumulaga sa akin. Huwag mong pitirmahan ang divorce papers. Plano nilang idiin ka para makulong. Ikaw ang pinakakinatatakutan nila. Kasabay ng pagbabasa ko sa mga salitang yon, isang malakas na liwanag ng kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, na sinundan ng nakakabinging kulog na tila nagbabadya ng isang malaking unos. Tila sumasabay ang walang humpay na buhos ng ulan sa labas ng mumulahing motel sa bigat ng nararamdaman ko. Nakatitig lang ako sa natutulog kong anak na si Miguel. Sa maliit na espasyong ito, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Villanueva, paulit-ulit na nag-e-echo sa isip ko ang text message kagabi. May nagbabala sa akin. May nakakaalam ng totoong plano ng pamilya ng asawa ko.
Isang sunod-sunod at nagmamadaling pagkatok sa pinto ang bumasag sa lalim ng aking pag-iisip. Pinunasan ko ang mga natuyong luha sa aking pisngi at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumulaga sa akin si Adrian. Basang-basa ang kanyang suot na mamahaling polo, gulo-gulo ang buhok at nanginginig ang mga labi. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Mahigpit na hinawakan ng magkabilang kamay ko at ibinaon ang mukha niya sa aking mga palat. Ramdam ko ang mainit niyang luha na pumapatak sa balat ko. Mara, please, patawarin mo ako. Humahagulgol niyang sabi, ang boses niya ay basad na basad. Hindi ko alam ang ginagawa ko kagabi. Lasing na lasing ako. Siniko nilandi niya ako. Ginamit niya ang kahinaan ko para sirain tayo. Ikaw lang ang mahal ko, Mara. Kayo ni Miguel ang buhay ko. Huwag mo akong iwan. Tiningnan ko ang lalaking kasama ko sa loob ng 10 taon. Ang asawang ipinagtanggol ko sa lahat. Umakyat ang matinding awa at kirot sa dibdib ko. Marahil ay totoo ang sinasabi niya. Marahil ay biktima lang din siya ng panlilinlang ni Nicole. Tumingin ako kay Miguel na mahinding pa ring natutulog. Para sa anak ko, baka pwede pang ayusin ang lahat. Baka pwede ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang biglang may inilabas siyang isang brown envelope mula sa loob ng kanyang jacket. Mabilis siyang tumayo at nagpunas ng luha. Mara, kailangan nating protektahan si Miguel mula kay Mama. Nagmamadaling paliwanag ni Adrian habang inilalatag ang mga papeles sa maliit na lamesa. Kilala mo si Mama? Kukunin niyang lahat, kaya inihanda ko ang dokumentong ito. Kailangan mo lang permahan ang Deed of Absolute Transfer of Rights. Ililipat natin ang buong kontrol ng scholarship fund sa pangalan ko para hindi niya pakialaman. Para ito sa future ng anak natin, Mara. Sign this and we will fly out of the country bukas na bukas din. Inabot niya sa akin ang isang mamahaling fountain pen. Napatingin ako sa mga pahina ng kontrata. Bilang isang chief accountant, hindi pwedeng makalagpas sa mata ko ang mga maliliit na letra. Hindi ito simpleng paglipat ng pondo. Nakasulat sa ilalim na isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko bilang co-founder ng pondo at higit sa lahat, may clause na umaako ako sa anumang financial discrepancies ng organisasyon. Kasabay ng pagbabasa ko, napansin ko ang isang maliit na galaw mula kay Adrian. Pasimple niyang inayos ang kanyang kumikinang na Rolex watch, sabay sulyap sa oras. Ugali niya ito. Sa tuwing nagsisinungaling si Adrian, lagi niyang hinahawakan ng relos niya dahil hindi niya mapakali ang sarili niya. Biglang nag-flashback sa isip ko ang text message kagabi. Plano nilang idiin ka para makulong. Hindi siya nandito para makipagbalikan. Nandito siya para tapusin ang trabaho. Gusto nilang ako ang maging fall guy sa kung anumang kalokohang ginawa nila sa pera ng scholarship fund. Ang mga luha, ang pagluhod, ang paggamit sa pangalan ng anak namin, lahat ng yon ay isang napakalinaw na palabas. Kinuha ko ang fountain pen. Nakita ko ang biglaang pagningning ng mga mata ni Adrian. Halos pigilin niya ang kanyang paghinga habang hinihintay ang paglapat ng tinta sa papel. Para kay Miguel, mahina kong sabi. Kinuha ko ang tasang naglalaman ng bagong timplang, mainit na kape na nasa tabi ng lamesa. Kunwari ay iinumin ko ito bago pumirma. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hinayaan kong dumulos ang tasa mula sa aking mga daliri. Bumuhos ang umaasong itim na likido ng direkta sa mismong pahina kung saan kailangan kong pumirma. Nabasa, nalusaw, at nasira ang buong kontrata. Oh my God, I'm so sorry, Adrian. Nabitawan ko. Kalmado kong sabi, walang bahid ng pagkabigla sa boses ko. Sa isang iglap, nagbago ang hitsura ng asawa ko. Nawala ang nagmamakaawang asawa. Namula ang buong mukha niya. Umigting ang kanyang panga at nanlaki ang mga mata niya sa matinding galit. Ang mga kamay niyang kanina ay nakahawak sa akin ng mahigpit ay biglang nakakuyom ng war. Gusto akong saktan. Ano ba? Tanga ka ba? Malakas at nanggigigil niyang sigaw na nagpaatras sa akin ng isang hakbang. Ngunit bago pa siya makagawa ng panibagong hakbang, mabilis niyang nakontrol ang sarili niya nang mapagtanto niyang lumabas ang totoo niyang kulay. Sa pilitan siyang mumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I mean, sayang ang papel, Mara.
Papagawa na lang ako ng bago sa lawyer ko mamaya. Babalikan kita. Mabilis niyang sabi bago padabog na kinuha ang basang envelope at mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwan ako nakatayo doon, pinapanood ang natirang likido sa lamesa. Patuloy na kumakalat ang maitim na mansa ng kape sa ibabaw ng nalusaw na mga salitang karapatan sa pagmamana. Nakatitig pa rin ako sa natuyong mansa ng kape sa lamesa nang magsimulang magising si Miguel. Pinilit kong ngumiti at inihanda ang almusal niya na binili ko sa kanto. Habang pinapanood ko siyang kumakain ng tahimik, hindi ko mapigilang mag-isip ng malalim. Kung nagawa ni Adrian na magsinungaling sa harap ko ng ganun kabilis, ano pa ang mga itinatago nila sa likod ko? Kailangan kong malaman kung anong ginawa nila sa pondo ng scholarship. Kung gusto nilang idiin ako, ibig sabihin ay may malaking butas na silang nagawa. At bilang chief accountant, walang numerong makakapagtago sa akin. Nang makatulog ulit si Miguel, kinuha ko ang lumang laptop ko mula sa ilalim ng mga damit sa bag. Ito ang personal kong gamit bago pa ako naging ginang ng mga Villanueva. Ang huling gamit na hindi nasilip ni Doña Celia. Mabilis kong ikinonekta ang laptop sa mahinang internet ng motel at binuksan ang secondary accounting system ng foundation na lihim kong ginawa nung una pa lang naming itinatag ito. Isang backdoor access na ako lang ang nakakaalam. Pagpasok ko sa system, bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na kamay na sumakal sa leeg ko. Wala nang natira sa operational funds. Nawawala ang milyon-milyong piso na inilaan sana para sa mga bagong scholars na yung taon. Nanginginig ang mga daliri kong nag-type sa keyboard upang itrace ang bawat transaction history. Bumulaga sa akin ang napakaraming unauthorized bank transfers palabas ng foundation. At ang mas nakakagimbal, nakapangalan sa akin ang lahat ng electronic signatures na nag-approve sa mga transaksyong iyon. Peke. Ginaya nila ang pirma ko ng buong husay. Tinitigan ko ang pangalan ng tumanggap ng mga pondo. Paolo Villanueva, ang pinsan ni Adrian. Ang taong pinagkatiwalaan kong mamahala ng physical documents ng foundation tuwing naka-maternity leave ako. Ngunit hindi dyan natatapos ang masamang balita. Nang suriin ko ang IP address kung saan nagmula ang mga paglogin na gumamit ng admin password ko, isang pamilya na address ang lumabas. Ito ang eksaktong lokasyon ng kondo ni Liza, ang matagal ko ng best friend. Napahawak ako sa bibig ko upang pigilan ang pag-iyak. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng pambibiktima nila. Pinagkaisahan nila ako. Ang asawa ko, ang pinsan niya, at ang best friend ko. Ginamit ni Liza ang pagiging malapit niya sa akin para makuha ang mga passwords ko, habang si Paolo naman ang nag-asikaso ng mga peking pirma. Isang perpektong sindikato na binuo sa loob mismo ng pamilya. Ipinagpatuloy ko ang paghuhukay ng mga nakatagong files. Kailangan kong malaman kung saan napunta ang perang ipinasa kay Paolo. Sa patuloy kong pag-scroll, isang scanned document ang nakakuha ng atensyon ko. Isang lumang voucher mula noong nakaraang buwan, nakatago sa isang naka-encrypt na folder. Nang mabuksan ko ito, nakita ko ang final destination ng nilinis nilang pera. Isang offshore account. At ang pangalan ng beneficiary na nakasulat sa ibaba ay malinaw na malinaw. Nicole Reyes. Natigilan ako. Pakiramdam ko ay pinukpok ng maso ang buong pagkatao ko. Hindi siya basta-bastang inosenteng kabit na ginamit lang ni Adrian tulad ng sinabi niya. Si Nicole ang utak sa paglilipat ng pera. Biglang may pumasok na notification sa email ko. Isang autosync alert mula sa lumang cloud storage ng foundation. Bumukas ang isang folder ng mga lumang aplikasyon ng mga scholars 12 taon na ang nakararaan. Kabilang dun ay isang scanned copy ng lumang ID ni Nicole nung una ko siyang makilala. Tinitigan ko ang walang emosyong mga mata ni Nicole sa kanyang lumang 1x1 picture. Suot ang kupas niyang uniforme mula sa bahay. Ampunan. Ang mga matang inakala kong puno ng pangarap ay yun din palang mga matang lalamon sa akin ng buo. Laging sinasabi ni Doña Celia na ang utang na loob daw ay hindi mababayaran ng pera. Kung totoo yon, bakit tila ang sarili kong pera ang ginamit para bayaran ang pagkawasak ng buhay ko? Hanggang ngayon,
Tila sinusunog ng lumang litrato ni Nicole ang isipan ko habang nakasuot ako ng malaking sombrero at itim na sunglasses, nagtatago sa likod ng isang malaking halaman sa lobby ng isang mamahaling hotel. Sinundan ko si Liza kaninang umaga matapos kong mabasa ang isang notification sa lumang email na nakalimutan na niyang nakalink pa rin sa laptop ko. Nakatanggap siya ng confirmation para sa isang spa appointment. At ngayon, nakikita ko silang dalawa. Si Liza, ang itinuring kong best friend, at si Nicole, ang ahas na inaruga ko, ay masayang nagtatawanan habang naglalakad papunta sa VIP lounge. Pareho silang may hawak na mamahaling shopping bags na siguradong galing sa pawis ko. Nag-ingat ako sa panhakbang, maingat na sumunod sa kanila papasok sa washroom ng lounge. Agad akong pumasok sa dulo at isinara ang pinto bago pa nila ako mapansin. Mula sa loob, dinig na dinig ko ang matining na tawa ni Liza na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Sabi ko naman sa'yo, hindi makakahalata yung tangang yon. Nagmamalaking sabi ni Liza habang inaayos ang makeup niya. Grabe yung acting niya kagabi nung pinigilan ko siyang umalis. Sayang at wala siyang luha. Maganda sana sa video. Naku Nicole, buti na lang at nabigay ko agad kay Paolo yung bago niyang password last month. Naubos na sana natin yung pondo kung nagkataon. She's too trusting, sagot ni Nicole. At ang tono ng boses niya ay malayo sa malambing na tinig na ginagamit niya kapag kaharap ako. Malamig ito at puno ng kayabangan. Akala niya madadaan niya ako sa pa-scholar-scholar niya. My God, Liza, she actually thought I saw her as a sister. Yuck! But thanks to her stupidity, na-clear ko ng mabilis yung papers papunta sa offshore account. Si Adrian na lang ang problema. Ang tagal mapasuko ang asawa niya para dun sa waiver. Sus, kayang-kaya nyo na yan ni Doña Celia. Tumatawang dagdag ni Liza bago tuluyang humina ang mga yabag nila palabas ng washroom. Sa loob ng cubicle, naramdaman ko ang matinding tanging inig ng buong katawan ko. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamay ko sa laylayan ng aking blouse hanggang sa maramdaman ko ang hapdi sa aking mga kuko na bumuon sa aking palad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at sabunutan silang dalawa hanggang sa mawalan sila ng hininga. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hinding-hindi ako magiging eskwandalerang biktima na pagtatawanan lang nila. Papatunayan ko sa kanila na mas nakakatakot ang isang babaeng natutong manahimik dahil sa sakit. Noong makasigurado akong wala na sila, mabilis akong lumabas ng hotel at umuwi sa motel. Binuksan ko ulit ang laptop at hinalungkat ang orihinal na record ni Nicole nung in-enroll ko siya 12 taon na ang nakararaan. May isang detalye sa profile niya na matagal ko nang napansin pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin noon. Binuksan ko ang scan copy ng kanyang admission form mula sa ampunan. Sa bahaging temporary guardian o ang taong nagdala sa kanya roon, may makapal na itim na marker na ginamit upang takpan ang pangalan. Gamit ang isang simpleng photo editing software, tinaasan ko ang contrast at brightness ng imahe hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga letrang nakatago sa ilalim ng tinta. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pangalang nakasulat bilang guardian niya, 17 taon na ang nakararaan, ay hindi isang madre at hindi isang social worker. Ito ay Cecilia Villanueva. Bumalik sa gunita ko ang peking ngiti ni Doña Celia. Ang kanyang malamig na mga mata habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo, habang walang awang pinapaalis ako sa pamamahay niya. Sinasabi nila na ang mga lihim ay hindi maaring mabaon ng tuluyan. Palagi itong may iniiwan na bakas na naghihintay lang matuklasan ng sinumang may lakas ng loob na maghukay. Bit-bit ang impormasyong nakuha ko mula sa lumang admission form ni Nicole. Iniwan ko muna si Miguel sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan at bumiyahe patungo sa lumang bahay ampunan sa probinsya. Ito ang lugar kung saan umano lumaki si Nicole bilang isang walang muwang na ulila. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at maalikabok na kahoy. Ang tagapamahala ngayon ay isang matandang madre, si Sister Teresa, na may malabong paningin pero matalas pa rin ang memorya. Nagpanggap akong nag-update ng mga records ng aming foundation para makapasok sa archive room nila. Hindi naging mahirap ang kumuha ng atensyon niya nang mag-alok ako ng donation na nagkakahalaga ng malaking halaga para sa pagsasaayos ng bubong ng ampunan. Dinala niya ako sa isang maalikabok na silid na puno ng mga lumang filing cabinets.
Habang abala siya sa pagbibilang ng pera, binuksan ko ang cabinet na may label na taon ng pagpasok ni Nicole. Hinanap ko ang folder na may pangalang Reyes. Wala. Subalit nakita ko ang isang folder na ipit-ipit sa likuran ng drawer, pilit itinago. May nakasulat na confidential CV sa labas. Celia Villanueva. Nanging, inig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Tumambad sa akin ang mga lumang dyaryo at clipping ng mga balita 17 taon na ang nakararaan. Tungkol ito sa isang malaking iskandalo ng isang peking charity foundation na ginamit para mag-launder ng pera ng mga politiko. Ang pangalan ng pangunahing suspect? Doña Celia. Ngunit hindi siya nakulong dahil may isang babaeng tumayong whistleblower na bigla na lang naglaho na parang bula. Ang secretary ng foundation, si Elena Reyes. Ang tunay na ina ni Nicole. Napalunyok ako habang tinititigan ang litrato ni Elena sa diaryo. Kamuhang-kamuha siya ni Nicole. Ayon sa ulat, si Elena ang nakadiskubre sa mga anomalaya ni Celia at pinagbanta ang ilalabas ang lahat. Makalipas ang 1 linggo, nawala si Elena at natagpuan na lamang si Nicole na noon ay 14 na taong gulang na inabandona at naiwan sa kalsada. At ang taong nagdala sa kanya sa ampunan bilang nagmamalasakit na mamamayan ay walang iba kundi si Celia Villanueva. Pero ang pinakamatinding sakit ay nanggaling sa huling pahina ng folder. May isang lumang liham doon, nakasulat sa mamahaling papel, na ipinadala ni Celia kay Nicole noong nasa loob siya ng ampunan. Binasa ko ang bawat linya at sa bawat salita ay ramdam ko ang lason ng pagmamanipula na itinanim niya sa isip ng bata. Nicole, anak, patawarin mo ako kung hindi kita makuha ngayon. Tandaan mo na ang pamilya Villanueva ang tunay mong kakampi. Ang mga taong sumira sa buhay ng nanay mo, ang mga taong kumuha ng kinabukasan mo, ay ang mga taong tulad ni Mara. Siya at ang kanyang pamilya ang nag-frame up sa nanay mo. Darating ang araw, kukunin natin ang nararapat sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti, pumasok ka sa buhay nila, at kunin mo ang lahat ng sa kanya. Kaya pala nung unang araw ko siyang tulungan, may malamig na tingin sa mga mata niya. Ginamit ni Doña Celia ang pera ko, ang kabaitan ko upang buhayin ang mismong halimaw na sisira sa akin. Pinalaki niya si Nico sa kasinungalingan at puot. Ginawa siyang perpektong sandata upang wasakin ako habang siya ay nananatiling malinis ang mga kamay. Ginawa nilang sacrificial lamb ang asawa kong si Adrian upang maging tulay ni Nicole. At ako, ang ultimate fall guy para sa lahat ng krimen nila. Bigla ko napatayo nang marinig ko ang malakas na pagtunog ng sirena mula sa malayo. Papalapit ito ng papalapit sa kinaroroonan ng ampunan. Ang tunog ng papalapit na sirena ay naging hudyat upang magmadali akong lumabas ng archive room. Nagpaalam ako ng mabilis kay Sister Teresa at sumakay pabalik sa lungsod. Sa biyahe, binasa ko ang text ng kapitbahay sa motel. May mga pulis daw na naghahanap sa akin doon. Ganang kabilis kumilos si Adrian. Inilabas na niya ang arrest warrant batay sa mga peking dokumentong inihanda nila. Pinalabas nila na ako ang nagnakaw ng milyon-milyon sa foundation at nagpaplano na akong tumakas palabas ng bansa. Alam kong hindi uubra ang mga hawak kong kopya ng mga lumang dokumento para ipagtanggol ang sarili ko ngayon. Wala pa akong matibay na ebidensya laban sa offshore accounts nila. At ang salita ko laban sa kapangyarihan at impluwensya ng mga Villanueva ay isang siguradong pagkatalo. Kailangan to silang paglaruan sa sarili nilang laro. Kailangan nilang maniwala na tuluyan na nila akong nadurog. Kinaumagahan, suot ang isang simpleng t-shirt at maong na pantalon, pumunta ako nang walang pasabi sa mansyon ng mga Villanueva. Umambon pa ng bahagya kaya lalo akong nagmukhang kawawa at basang-basa nang huminto ako sa harap ng malaking gate na bakal. Sinigaw ko ang pangalan ni Adrian. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang gate at lumabas si Doña Celia, kasunod si Adrian at si Nicole na nakasuot pa ng mamahaling roba. Lumuhod ako sa basang semento. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinilit na umiyak. Humihikbi na parang isang babaeng nawalan na ng lahat ng pag-asa. Ma, please, tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa kong sabi habang nakatingala kay Doña Celia. Huwag niyo po akong ipakulong.
Paano na si Miguel? Ayoko pong lumaki ang anak ko na walang ina. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko lahat ng hinihingi nyo. Iuurong nyo lang ang kaso. Mumisi si Doña Celia, tila labis na nasisiyahan sa nakikita niyang pagkasira ko. Humigpit ang hawak niya sa kanyang rosaryo. Huli na ang lahat, Mara. Malamig niyang sagot, puno ng pagkasuklang. Ikaw ang nagnakaw ng pera, kaya ikaw ang dapat magdusa. Ipinakita mo ang totoong kulay mo sa amin. Tumingin ako kay Adrian, na kunwaring umaasa. Adrian, parang awa mo na. Pumirma na ako sa dokumento. Ibinigay ko na sa inyo ang kontrol sa pondo. Aalis na kami ni Miguel. Hindi niyo na kami makikita. Please, bawiin mo ang reklamo. Bumuntong hininga si Adrian, nagpapanggap na naaawa, ngunit nakita ko ang pag-ikot ng mga mata niya. Tumalikod siya, umakbay kay Nicole at nag-iwas ng tingin. Si Nicole naman ay nakangiti ng matipid. Ang mga mata ay puno ng tagumpay at pagmamay-ari. Kinuha ni Adrian ang isang papel mula sa bulsa niya, ang kontratang nilagyan ko ng kape na ngayon ay ginawa na niyang bago, at inihagis ito sa harap ko. Pirmahan mo iyan. At kapag nagawa mo, baka sakaling kausapin ko ang mga pulis para bigyan ka ng oras na mag-empake. Pero huwag kang aasa na pababayaan ka naming makatakas ng tuluyan. Malamig na banta ni Adrian. Hinawakan ko ang papel at mabilis na pinirmahan ito habang patuloy sa pag-iyak. Nakita ko ang ngiting tagumpay sa labi ni Doña Celia nang kunin ng gwardiya ang papel mula sa akin. Isinara nila ang malaking gate ng padabog, iniwan akong nakaluhod sa ulanan. Mistulang basahan na pinunasan ng dumi at itinapon. Ngunit nang marinig ko ang pag-click ng lock ng gate, dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang likod ng aking kamay at pinatpagan ng dumi sa aking tuhod. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan ang higanteng bahay na itinayo mula sa pawis at pera ko. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Binuksan ko ang aking email app at nag-compose ng isang mensahe papunta sa aking abogado na lihim kong kinontak mula pa nang simulan kong itatag ang foundation. Ito ang huling baraha na hindi ko kailanman nabanggit kay Adrian. Ang nilalaman ng email ay maikli lang. I-activate ang Clause Z. Pagka-send ko, tumalikod na ako at naglakad palayo habang sa screen ng telepono ko, makikita ang loading bar na tuluyang umabot sa 100%. Habang inaayos ko ang mga damit namin ni Miguel sa loob ng lumang maleta, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na matatapos din ang kalbaryong ito. Kailangan lang naming magtiis sandali sa isa pang tagong apartment na nirentahan ng abogado ko habang inihahanda ang lahat para sa huling hakbang. Tangi ang presensya ng anak ko ang nagbibigay sa akin ng lakas para hindi bumigay. Napansin kong kanina, patahimik si Miguel sa isang tabi. Nakatingin siya sa akin ng may halong pag-aalinlangan habang nilalaro ang isang maliit na bagay sa kanyang mga kamay. Lumapit ako at marahang hinaplos ang buhok niya. Bakit anak? May problema ba? Tanong ko. Nag-aalangan man, iniabot niya sa akin ang isang maliit na USB drive na may hugis ng paborito niyang superhero. Ma, napulot ko po ito nung isang araw nung pinapunta ko ni Papa sa office ni Tito Paulo. Nahulog po ito sa ilalim ng desk niya. Kinuha ko ang USB at pinagmasdan ito. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong kinuha ang laptop ko mula sa ibabaw ng kama at isinaksak ang maliit na device. Bumukas ang isang folder na naglalaman lamang ng iisang audio file na may petsang nakastamp 2 linggo bago ang aming anniversary. Klinik ko ang play button. Sa unang ilang segundo, tanging ingay lang ng pag-aayos ng mga tapelang naririnig. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses, isang boses na nagpatayo sa lahat ng balahibo ko sa katawan. Boses ni Doña Celia. Siguraduhin mong malinis ang mga peking pirma, Paolo. Maautoridad na utos ni Celia. Hindi pwedeng maghinala ang mga bangko. Kailangan magmukhang siya talaga ang nag-authorize ng mga transfers papunta sa offshore account ni Nicole. Huwag kayong mag-alala, tita. Sagot ng nanginginig na boses ni Paolo. Kopya ko na ang pirma ni Mara. Pero, paano kung ipatrace niya ang pera? Babagsak kay Nicole ang lahat. Isang matalim na tawa ang narinig mula sa audio. Si Nicole. Gagawin ba niya yon?
Sobrang tiwala sa akin ng babaeng yon. Tsaka, nakahanda na ang mga ipinasa naming papeles sa pulis. Bago pa siya makapag-imbestiga, siya na ang unang makukulong dahil sa falsification of documents at embezzlement. Dinig na dinig ko ang buntong hininga ni Adrian. Bilisan niyo lang, nauubusan na ako ng pasensya sa pagpapanggap sa harap niya. Nasusuka na ako tawagin siyang asawa. Bawat salita na lumabas sa speaker ay tila mga patalim na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Wala silang konsensya. Wala silang natitirang awa. Pinag-usapan nila ang pagsira sa buhay ko na parang pinag-uusapan lang nila ang menu para sa hapunan. At si Adrian, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, ang unang nagbaon ng kutsil, yo sa likod ko. Ngunit ang huling linya mula kay Doña Celia ang tuluyang nagpawala sa huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ko. Basta tandaan nyo, kailangan nating makuha ang lahat bago ilabas ang tunay na will and testament ni Eduardo. Seryosong sabi ni Celia, tinutukoy ang namayapa kong biyenan. Kapag nakulong na ang walang kwentang si Mara, Nicole, ang pwesto ng asawa at ang buong yaman ng pamilyang ito ay magiging iyo. Tinitigan ko ang screen ng laptop nang matapos ang recording. Ang hinahanap kong missing link, ang pruweba ng sabuatan na magdidiin sa kanila sa hukuman, ay aksidenteng napunta sa mga kamay ng mismong anak ko. Isang malaking pagkakamali ni Paulo ang maiwan ang recording ng meeting na malamang ginamit niya sana bilang pananggalang para sa sarili niya sakaling siya ang idiin ni Celia. Hinugot ko ang USB at mahigpit itong hinawakan. Unti-unting napalitan ng malamig na determinasyon ang sakit at bighati. Titingnan natin kung sino ang unang makukulong, bulong ko sa sarili ko. Saktong pagkasabi ko noon, may kumatok mula sa labas. Ibinigay ng landlady ang isang sobre na inutos kong ipadala dito kaninang umaga. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang gintong invitation card. Ito ay para sa isang malaking handaan bukas ng gabi, kung saan opisyal na ipapakilala si Nicole bilang bagong may bahay ni Adrian at ang bagong tagapamahala ng aming foundation. Nagniningning ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villanueva. Punong-puno ng mga kilalang negosyante, politiko, at mga matataas na miyembro ng lipunan ang Grand Ballroom. Lahat sila ay naroon upang saksihan ang pag-akyat sa trono ng babaeng, minsan kong tinawag na kapatid. Mula sa labas, rinig na rinig ang mahinang tugtog ng orkestra, kasabay ng mga halakak ng mga taong walang kamalay-malay sa kasamaan ng pamilyang nag-imbita sa kanila. Nakamasid ako mula sa bintana ng itim na SUV na nakaparadat sa malayo. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Inayos ko ang kwelyo ng suot kong crimson red na suit. Ngayong gabi, hindi ako ang kawawang asawang itinapon sa ulanan. Ngayong gabi, ako ang magtatakda ng katapusan nila. Mula sa kinatatayuan ko, nakikita ko sa malaking glass door kung paano taas nung nakatayo si Adrian sa gitna ng stage, hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya, suot ang isang pinasadyang puting gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay si Nicole. Nakangiti siya habang pinupuri ng mga bisita. Ang bawat galaw niya ay tila kinokopya ang mga galaw na itinuro ko sa kanya noon. Tumihim si Adrian sa mikropono upang kunin ang atensyon ng lahat. Natahimik ang buong bulwagan. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdalo, panimula ni Adrian. Ang kanyang boses ay umaapaw sa kayabangan. Mayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang isang bagong kabanata sa buhay ko, kundi pati na rin ang pagbangon ng aming foundation mula sa kamay ng isang taong nagtangkang sirain ang legacy ng aking pamilya. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong ilaw ng aming tahanan at ang bagong mamamahala ng scholarship fund, ang aking soon-to-be wife, Nicole Reyes. Pumalakpak ang mga tao. Nakita ko si Doña Celia sa unahan, tumatango at nakangiting nakatingin kay Nicole habang hawak ang kanyang rosaryo. Lumapit si Nicole sa mikropono, nagpupunas pa ng peking luha. Bago pa siya makapagsalita, nagbigay ako ng senya sa abogado kong si Ate Mendoza na kasama ko sa sasakyan. Bumaba kami ng sabay at sa paglapit namin sa main entrance, walang naglakas loob na pigilan kami. Binuksan ng mga gwardiya ang malalaking pintuan na yari sa mahogany at ang mataginting na tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumigil ang palakpakan. Nabaling ang tingin ng lahat sa direksyon ko.
Nakita ko kung paano nalaglag ang panga ni Liza mula sa gilid ng stage. Nabitawan niya ang hawak niyang wine glass na nabasag sa marmol na sahig. Namutla si Paolo at napahawak sa kanyang dibdib, habang si Adrian ay tila nakakita ng multo. Tanging si Doña Celia ang nanatiling kalmado. Ngunit ang higpit ng hawak niya sa kanyang tungkod ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit. Naglakad ako ng dahan-dahan papasok sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ng aking mga takong ay tila nagbibilang sa mga segundong natitira sa kanila. "Anong ginagawa mo rito?" Mabilis na sumingit si Doña Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Idinuro niya ako gamit ang kanyang tungkod. "Wala kang hiya! Matapos mong nakawan ang pamilya ko, may gana ka pang pumunta rito para manggulo? Gwardiya! Ilabas ang magnanakaw na yan!" Tumayo ang ilang gwardiya. Ngunit itinaas ni Ate Mendoza ang kanyang kamay upang pigilan sila. Ngumiti ako ng matipid at tumingin ng diretso kay Doña Celia. "Hindi yata magandang paalisin ng taong may hawak ng kapangyarihan sa pag-aari ng mansyong ito, Mama," malamig kong sabi. Ibinigay ko ang mikropono sa aking abogado. Inilabas ni Ate Mendoza ang isang makapal na dokumento na may selyo ng notaryo. "Mga ginang at gino, hawak ko ngayon ang orihinal at hindi na bagong last will and testament ng namayapang si Don Eduardo Villanueva. At ayon sa kondisyon na mismo si Mrs. Mara Villanueva ang nag-draft, maraming taon na ang nakararaan, ang Clause Z, ang buo yaman ng pamilya Villanueva ay mananatili lamang sa pamilya kung lamang mapapanatili ang kalinisan at katapatan ng scholarship fund." Tumingin ako kay Adrian na ngayon ay pawis na, hindi makapagsalita. Ibinaling ko ang tingin kay Doña Celia. "Nakalimutan niyo na ba, Mama, kung sino ang nag-design ng legal structure ng buong yaman niyo?" "Ako." Nagbulungan ng mga tao sa buong ballroom, hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding bulungan. Ang mga matang kanina ay nakatingin ng may paghanga kay Nicole. Ngayon ay puno ng pagdududa habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming lahat. Nakita ko ang takot na namumuo sa mga mata ni Adrian. Para siyang batang nahuli sa pagnanakaw ng candy. Hindi malaman kung tatakbo o magpapalusot. Bago pa siya makabawi, inutusan ko ang isa sa mga technician na kasama ko na isaksak ang flash drive sa main system ng projector. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng malaking larawan ni Adrian at Nicole ay napalitan ng mga hilera ng numero, mga graph, at mga kopya ng bank statements. "Tingnan ninyong mabuti," malakas kong sabi upang marinig ng lahat. Yan ang totoong estado ng foundation na buong ipinagmamalaki ng asawa ko. Milyon-milyong piso ang inilabas patungo sa isang offshore account. At alam niyo ba kung kaninong pangalan nakarehistro ang account na yan? Nag-flash sa screen ang opisyal na dokumento ng bangko. Malaki-malaki ang pagkakapaskil ng pangalang Nicole Reyes. Napatakip ng bibig ang ilang mga bisita. Humarap si Nicole kay Adrian, tila naghahanap ng kakampi. Ngunit si Adrian ay tulala na sa screen. "It's fake!" sigaw ni Adrian. Pilit inaagaw ang mikropono sa stand. Tumakbo siya palapit sa akin, galit na halit at halos lumuwa ang mga mata. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Edited ang mga yan. Gawa-gawa lang niya yan dahil hindi niya matanggap na hiwalay na kami. Siya ang magnanakaw. Siya ang umubos ng pondo." Hindi ako natinad. Sa halip, ibinigay ko ang isang senyas kay Ate Mendoza. Inilipat niya ang slide. Ngayon, lumabas ang isang video mula sa hidden camera na hindi sinasadyang naiwan kong bukas sa opisina noong nakaraang buwan. Malinaw na nakikita si Paolo, pawis na pawis, habang maingat na kinokopya ang pirma ko sa mga tseke. Kasunod nito ay ang transcript ng IP address login na nagpapatunay na ang mga password ay ginamit mula sa internet connection ng kondo ni Liza. Natayo ko si Liza at pilit na nagtago sa likod ng mga bisita, habang si Paolo naman ay nanghina at napaupo sa isang upuan malapit sa stage. Ang matatibay na haligi ng kasinungalingan nila ay unti-unting gumuguho sa harap ng daan-daang tao. Mga kaibigan, hindi lamang nila ninakaw ang pera ng mga eskolar. Patuloy ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng katarungan. Sinubuhan pa nilang idiin ako,
ang taong nagtayo at nag-alaga sa pondong ito. Akmang susugurin sana ako ni Adrian nang biglang umaling ang ngaw ang pamilyar at nakakatakot na tunog mula sa labas ng mansyon. Mga sirena ng pulis, sunod-sunod na sasakyan ng mga awtoridad ang mabilis na pumasok sa driveway. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na papasok sa bulwagan ay napatigil sa lahat ng tao. Sa kabila ng mga ebidensya, biglang ngumisi si Adrian. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang inaayos niya ang kanyang nagusot na suit. Tiningnan niya ako ng may pagmamalaki. "Ang galing ng palabas mo, Mara," sabi niya ng may panunuya. Ang boses niya ay sadyang nilakasan para marinig ng mga pulis na papalapit na sa amin. "Pero nakalimutan mo yata, may arrest warrant ka. Bago mo pa mapatunayan sa korte na totoo ang mga nilabas mo sa screen, nakakulong ka na. Kasi ang mga papeles na nasa kamay ng pulis, lahat yun ay may pirma mo." Huminto ang hepe ng pulisya sa harapan ko. May hawak siyang papel at sa mga sandaling yon, mukhang nakangiti na si Doña Celia at nakahawak ng mahigpit sa kanyang rosaryo. Tiwala na panalo na sila. Pero wala silang kaalam-alam na ang alas na hawak ko ay hindi ang mga numero sa screen, kundi ang sikretong nakatago sa maliit na laruan ng aking anak. Inilahad ng hepe ng pulisya ang arrest warrant sa harapan ko, binasa niya ang akusasyon, falsification of documents at grand embezzlement. Nakinig ako ng tahimik. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Doña Celia na lumapit kay hepe, nag-aastang isang biktima na puno ng pighati. "Mabuti naman at nandito na kayo," sabi ng matanda, ang kanyang boses ay pumiyok sa pekeng pag-iyak. "Siya ang sumira sa pamilya namin. Hulihin niyo na ang babaeng yan." Mumiti ako. Isang niting nagpatigil sa pekeng pag-iyak ni Doña Celia. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak. Sa halip, kalmado kong inilabas ang maliit na superhero USB galing sa bulsa ng aking suit. Inabag ko ito kay Ate Mendoza, na agad itong isinaksak sa laptop niya. Ikinonekta niya ito sa sound system ng bulwagan. "Bago niyo ako pusasan, officer, maaari ko bang hiling-in na pakinggan ninyo ang isang huling ebidensya?" Tanong ko. Bago pa makasagot ang pulis o makapalag si Adrian, umalingaw-ngaw ang boses sa buong ballroom. Boses ni Doña Celia, malinaw na malinaw at walang kaduda-duda. "Siguraduhin mong malinis ang mga peking pirma, Paulo. Hindi pwedeng maghinala ang mga bangko. Kailangan magmukhang siya talaga ang nag-authorize ng mga transfers papunta sa offshore account ni Nicole." "Huwag kayong mag-alala, tita. Kopya ko na ang pirma ni Mara." "Chicken con khốn Mara vào tù. Nikon, ang pwesto ng asawa at ang buong yaman ng pamilyang ito ay magiging iyo." Tila namatay ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Walang kumikibo. Ang hangin ay naging mabigat. Nahulog ang rosaryo mula sa nanginginig na mga kamay ni Doña Celia. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si Adrian ay umatras ng ilang hakbang, napahawak sa kanyang ulo na parang hindi makapaniwala sa naririnig. Si Paulo ay tuluyan ng bumagsak sa sahig, humahagulgol. Kinuha ng hepe ang arrest warrant mula sa kamay ng isa niyang tauhan at pinunit ito sa harapan nila. Humarap siya kay Doña Celia, Adrian at Paulo. "Kayo ang iimbestigahan namin dahil sa conspiracy, fraud at pag-aakusa ng walang basehan. Pusasan niyo sila." Agad na lumapit ang mga pulis kina Adrian at Paulo. Nang akmang lalapitan na ng isang pulis si Nicole para pusasan dahil pangalan niya ang nasa offshore account, naganap ang hindi inaasahang eksena. Imbes na umiyak at humingi ng tulong kay Adrian tulad ng inaasahan ko, biglang itinulak ni Nicole ang pulis at lumapit kay Doña Celia. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pighati. Walang bakas ng pagmamahal sa lalaking pinakasalan sana niya ngayong gabi. "Akala mo ba ginawa ko ito dahil mahal ko ang walang kwentang anak mo?" Sigaw ni Nicole kay Doña Celia, ang boses niya ay basad na basad. Tinuro niya si Adrian na ngayon ay nakaposas na. "Ginamit ko lang siya. Ginamit ko silang dalawa ni Mara para makapasok sa pamilyang to. Ginawa ko lahat ng utos mo dahil sabi mo sa akin, sabi mo si Mara ang sumira sa nanay ko.
Ginawa ko to para ipagiganti si Mama. Lahat ng mata ay nakatutok kay Nicole na umiiyak ng walang kontrol. Tumalikod siya at tumingin sa akin. Ang mga mata niya na noon ay puno ng yabang, ngayon ay nagmamakaawa para sa katarungan ng kanyang ina. Natahimik si Doña Celia. Wala siyang masabi. Ang mukha niyang puno ng otoridad kanina ay ngayon ay putlang-putla at puno ng takot na nabunyag na ang pinakatinatago niyang lihim. Nakatitig ako kay Nicole habang siya ay umiiyak at nakaluhod sa sahig ng ballroom. Ang kanyang puting gown, na simbolo sana ng kanyang tagumpay, ay nabahira na ng dumi. Sa kabila ng galit na naramdaman ko sa kanya, isang matinding awa ang pumalit nang mapagtanto kong buong buhay niya siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. Pinaniwala siya na ako ang kalaban, habang ang tunay na demonyo ay ang taong mismong nag-ampun sa kanya. Kinuha ko ang isa pang brown envelope mula sa aking abogado. Dahan-dahan akong lumapit kay Nicole. Hinawakan ko ang kanya nangiinig na balikat at iniabot ang sobre sa kanya. Nicole, buksan mo. Malumanay kong utos. Nanging, inig ang mga kamay niya nang ilabas niya ang mga lumang diaryo at clipping ng balita na nakuha ko mula sa archive room ng bahay ampunan. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang ina na kasama sa ulat ng Peking Charity Foundation. At sa huli, nabasa niya ang lumang liham na ginamit ni Doña Celia para lasonin ang isip niya. Nakita ko kung paano unti-unting nabura ang pagkalito sa mukha niya. Napalitan ng matinding takot at hinagpis nang maintindihan niya ang buong katotohanan. Ang nanay mo, si Elena Reyes, ay ang naging whistleblower laban sa fake charity na pinatatakbo ng biyenan ko. Paliwanag ko ng may kalmado ngunit seryosong tono upang marinig ng mga pulis at ng mga bisita. Nalaman niya ang mga kalokohan ni Doña Celia at pinagbantaan niya itong ilalabas sa publiko. Kaya siya nawala. At ikaw na inabandona at iniwan sa kalsada ay dinala sa ampunan ng taong sumira sa buhay ng ina mo, Cecilia Villanueva. Wala akong kinalaman doon, Nicole. 12 taon pa lang ako noon. Napatingin si Nicole kay Doña Celia na ngayon ay pilit nagtatago sa likod ng mga pulis. Ang matandang babaeng palaging may hawak na rosaryo ay tuluyang nawala ng maskara. Unti-unting nagkulay lila ang mukha niya sa labis na galit. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para sumigaw. Sinusubukang isalba ang huling patak ng dignidad na meron siya. Mga sinungaling! Mga gawa-gawa lang yan! Wala kayong ebidensya na pinatay ko siya! Buliw ni Doña Celia. Tila nawawala na sa sarili. Ako ang bumuhay sa'yo, Nicole. Inahon kita sa hirap, tapos ito ang igaganti mo sa akin? Pero hindi na siya pinakinggan ni Nicole. Sa halip, napahagulgol siya ng malakas. Isinusumpa ang sarili dahil nagamit siya upang syakta ng kaisa-isang taong tumulong sa kanya. Niyakap niya ang mga dokumento sa kanyang dibdib, parang isang batang nawawala ng pag-asa. Patawarin mo ako, Ate Mara. Patawarin mo ako. Hagulgol ni Nicole habang nakadapa sa sahig. Tinatawag ako sa pangalang ginamit niya bago palasunin ng put ang aming relasyon. Hindi ko siya sinagot, ngunit hindi ko rin siya itaboy. Hahayaan ko ang batas at ang kanyang konsensya ang magdesisyon para sa kanya. Habang inilalabas na ng mga pulis si Doña Celia at Paolo, lumapit si Adrian sa akin. Nakaposas na ang kanyang mga kamay, pero nagawa pa rin niyang lumuhod at hawakan ng laylayan ng aking pantalon. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Mara, please, maawa ka sa akin. Para kay Miguel, Mara. Pamilya tayo, asawa mo ako. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Babaguhin ko ang lahat. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Humihikbi niyang pakiusap. Tinitigan ko siya, hindi sa pamamagitan ng paningin ng isang asawang nagmamahal, kundi sa paningin ng isang babaeng nabawi na ang kanyang danggal. Marahas kong hinila ang aking binti mula sa pagkakakapit niya. Huwag mong dungisan ng sapatos sa binili ko gamit ang sarili kong pera. Malamig kong sagot, tinatalikuran siya habang hinihila siya ng pulis papunta sa patrol car na nag-aantay sa labas. Tuluyan na siyang nawala sa paningin ko, kasabay ng pagsara ng pinto ng patrol car. Ang pamilyang nagtangkang durugin ako ay mismong nagwasak sa kanilang mga sarili. Pinirmahan ko ang huling pahina ng aming annulment papers.
Sa bawat guhit ng tinta sa puting papel, ramdam ko ang tuluyang pagkalaglag ng mabigat na kadena na nag-uugnay sa akin sa pamilya Villanueva. Matapos ang ilang buwang walang awang labanan sa korte, tuluyan na akong malaya. Sa maliit na sikrin ng telebisyon sa opisina ng aking abogado, nag-flash ang pinakabagong balita. Ang dating sikat at makapangyarihang negosyante na si Adrian Villanueva ay opisyal na nagdeklara ng pagkabangkarot. Nawala sa kanya ang lahat, ang mga negosyo, ang mga mamahaling sasakyan, ang mansyon, at higit sa lahat ang kanyang dignidad. Nakita ko ang isang video clip niya na lumalabas ng korte. Lukot ang damit, walang sumusundo, at tinatalikuran ng mga dati niyang kaibigan na nakinabang sa yaman niya. Si Paolo ay mabilis na nahatulan at kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng maximum security prison. Ang kaibigan kong si Liza na akala ko ay kakampi ko ay tuluyang itinakwil ng aming social circle at natanggal sa kanyang trabaho matapos malantad ang kanyang partisipasyon sa pandaraya. Umiiwas na siya sa mga tao at nagtatago dahil sa matinding kahihiyan. At si Doña Celia, ang babaeng naghari-harian, nagmanipula ng mga buhay at natago sa likod ng kanyang pekeng kabanalan ay nakakulong na ngayon sa isang masikip, mainit at madilim na selda. Wala na ang kanyang mamahaling rosaryo at ang kanyang mga gwardiya. Ang tanging hawak niya ngayon ay ang malamig na rehas na bakal. Haharapin niya ang natitirang mga taon ng kanyang buhay sa bilangguan dahil sa mga patong-patong na kaso ng grand fraud at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkawala ni Elena Reyes na ina ni Nicole. Bumalik ang isip ko sa huling pagkikita namin ni Nicole sa kulungan. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, malayo sa mga puting damit na palagi niyang sinusuot noong nagpapanggap pa siyang inosente. Umiiyak siya habang nakayuko sa akin. Walang tigil sa paghingi ng tawad. Tinulungan ko siyang mapababa ang kanyang sentensya sa pamamagitan ng pag-file ng affidavit of support, kapalit ng kanyang buong pusong pakikipagtulungan bilang state witness laban kay Doña Celia. Hindi ko man makuhang kalimutan ang ginawa niya. Naunawaan kong pareho lang kaming naging biktima ng manipulasyon ng iisang tao. Hahayaan ko siyang pagbayaran ang mga kasalanan niya sa batas. Ngunit binigyan ko siya ng pagkakataong ayusin ang buhay niya paglabas niya. Lumabas ako ng opisina ng aking abogado. Sinalubong ako ng mainit na yakap ng anak kong si Miguel. Magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa isang bagong tayong gusali sa gitna ng syudad. Sa harapan namin ay ang bagong opisina ng aking organisasyon. Wala na ang pangalang Villanueva. Ang nakasulat sa malaking gintong karatula ay Miguel's Scholarship Foundation. Isang pondong ganap na malaya, tapat at hindi kailanman magagamit para sa kasakiman ng iba. Natutunan ko sa napakasakit na paglalakbay na ito na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo sa kanila ang karapatan na saktan ka ulit. Ang totoong pagpapatawad ay ang pagpili sa sarili mong kapayapaan, ang pag-alis ng galit sa iyong puso at ang tuluyang pagputol sa ugnayan ng nakaraan. Nakangiti akong humarap sa sikat ng araw. Dinadama ang mainit na hangin sa aking muka. Hindi na ako ang kawawang asawa na itinaboy at umiyak sa ulanan. Ako ngayon ay isang babaeng nakahanap ng sariling lakas, may sariling pakpak at handang lumipad ng malaya. Nakangiting humarap si Mara sa sikat ng araw. Dinadama ang mainit na hangin bilang isang babaeng nakahanap ng sariling lakas at handang lumipad ng malaya. Mga mahal kong tagapakinig, eto na naman tayo sa dulo ng isang napakahabang paglalakbay. Maraming salamat sa matiyagan ninyong pagsama hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpo, lalo na noong pinalaya si Mara sa mismong gabi ng kanyang anibersaryo, habang umuulan at nakayakap sa kanyang anak, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Naisip ko, gaano kaya kasakit para sa isang asawa na makita ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay na siya pang unang magtatapon sa kanya sa putikan. Hindi man ito totoong kwento. Alam kong may mga Mara dyan sa labas na tahimik na lumuluha dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. May isang mahalagang bagay na natutunan natin sa pinagdaanan ni Mara.
At ito ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng sariling kalayaan at proteksyon. Nakita niyo ba kung paano siya iniligtas ng kanyang lumang laptop at ng sikretong sistema na siya lang ang may alam? Sa buhay natin, lalo na sa loob ng isang relasyon o pamilya, huwag nating ibibigay ang lahat-lahat hanggang sa maubos tayo. Kailangan nating magtira ng sariling backdoor access, isang hiwalay na ipon, isang natagong kaalaman, o isang kakayahan na hindi nakadepende kahit kanino. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay isang paalala na sa huli, ang nag-iisang taong magliligtas sa iyo ay ang sarili mo. Minsan, ang mga taong pinakakampante nating binibigyan ng mga password ng ating buhay ay siya pa palang gagamit nito para wasakin tayo. Kaya tatanungin ko kayo, nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa audio na ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagko-commute away galing sa trabaho, o tahimik na nagpapahinga sa kwarto bago matulog. Kung kayo ang nasa posisyon ni Mara, mapapatawad niyo ba si Nicole na naging biktima rin ng kasinungalingan? I-comment niyo naman sa ibaba ang inyong mga saloobin. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, anong gagawin ninyo? Ibahagi niyo rin ang inyong sariling kwento dahil nandito lang kami at ang buong komunidad natin na handang makinig at umunawa sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang episode na ito sa mga taong baka kailangan lang din ng konting tapang at inspirasyon ngayong araw. Hiling ko ang inyong kapayapaan, kalusugan, at patuloy na pagiging matatag para mabuhay ayon sa sarili ninyong mga patakaran. Pamagat ng kwento, ang lumang laptop at ang lihim na lakas. Ang kwentong ito ay isinulat at kumuha ng inspirasyon mula sa mga totoong pangyayari sa buhay ng iba't ibang tao sa lipunan. Inilalaan para sa lahat ng mga dumaan at patuloy na lumalaban sa ganitong sitwasyon. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang piksyon at hindi naglalayang manisi o umatake ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.